Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Nobyembre. Kaugnay ito sa kasong kidnapping with serious ito na yung main topic natin. Intro lang lahat yung ginawa ko. illegal detention na may parusang reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Pinagbabaya din sila ng korte ng 225,000 pesos bilang moral damage. So nakulong na tong dalawang to, si Benito at William Tiamson. Pagpataas-taas pa sila ng kamay, laban to, laban, mga ulul. Civil indemnity at exemplary damages. Ayan, tingnan mo yung mga mga abogado nila para mga matitino. Kaso ng mag-asawa nagdukutin umano ng mga ayan na, sino yan? Mga kasamahan nila. Ayan na. Ito at ng iba pa nilang mga kasamahan ang tuwang-tuwa pa mga loko nun. At opisyal ng AFP. Nakala nila, ito nahuli na tayo. Mas maingay tayo ngayon. Sige. Kabilang ang complainant na si Lieutenant Abraham Casis noong 1988 sa Candelaria, Quezon Province at tuwan-tuwa. Sige lang, laban para sa bayan. Ganyan-ganyan pa kayo, mga ungas. Sa loob ng 75 araw, naisampa ang kaso laban sa mag-asawa taong 1990 at nahuli ng 2014. Ngunit pinakawalan ang mga ito noong 2016. Sige, taas ang kamay, mga ulol. Tapos sasabihin nyo, red tag. Kayo may bakanan yan eh. Anong red tag? Sa utos ng Pangulong Duterte upang sila ay sumali sa peace talk sa Oslo, Norway. Peace talk. Bilang kinatawan ng National Democratic Front. Subalit naudlot o dahil naudlot ang usapang pangkapayapaan ay muli silang pinaaresto ng Quezon City RTC noong August 2018. Kaugnay nito, Monica, nagpahayag ng pagkatuwa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasunod ng guilty sila ha. Okay, guilty sila sa kidnapping ha. Guilty. Okay? Guilty. Korte nagsabi, korte. Atol ng hukuman. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, bilang kalihim ng DOJ, isa itong tagumpay sa panig ng prosekusyon. Si DILG Secretary Eduardo Año naman ay nagbalik tanaw kung gaano anya ang hirap niya bilang nanguna para mahuli ang mag-asawa noong 2014. Marami umanong krimen na ginawa ang mag-asawa at pinatay na mga tauhan ng pamahalaan at tinan mo, marami daw pinatay. Isipin nyo yan ha. Hindi ako nagsabi, si Año, si Secretary Año, maraming pinatay, maraming krimen. May mga mandato na rin ito para tugisin ang mag-asawa. Sinabi naman ng AFP sa pamamagitan ni spokesperson Marine basa ang kilikili kaya nakataas. Pinapahanginan. Major General Edgar Arevalo na ang conviction sa mag-asawa ay tagumpay rin ng maraming biktima ng karahasan ng NPA, partikular ang mga pinatay, inambush at iba pa. Tulad ng yan kesyo, wala, aktivista lang kami, Brad. Aktivista lang kami. Huwag nyo kami nire-red-tag. Palusot pa kayo, mga Tuloy din nilang tutugisin o tulad ng PNP ay patuloy din nilang tutugisin at ang iba pang mga kasamahan ni Tiamson. Ang pamunuan naman ng PNP ay nagpahayag na ito ay tagumpay at patunay ng pagiging efisyente ng mga prosecutor at investigator ng bansa. Gayon din patunay lamang ng pagkakasala ng mga komunistang grupo. Samantala, ayon kay National Union People's Lawyer President Papalusot. Ito na, papalusot na yung abogado nila. Attorney Edri Olalia at gayon din abogado ng mag-asawa, dapat rebelyon ang ikaso sa mag-asawa at hindi kidnapping. At dahil dito, naniniwala si Olalia na naging sarado na ang pintuan para sa peace talks dahil ang mag-asawa ay sino ba may gusto ng peace talks? Walang peace talks! Miyembro ng panel at papalusot pa kayo. Parang dahil dyan wala ng peace talk. Ulul, wala talagang peace talk ng usapang pangkapayapaan. Monica, ayon pa nga kay DILG Secretary Eduardo Año, batay sa kanilang mga impormasyon, ang mag-asawa ay nasa loob pa ng Pilipinas at ang kanyang apila ay maiging sumuko na lang sila sa kamay ng batas. Yan ang ating balita. Suko na lang. Ha? Wala na, tatakbo na yan. Ano ba, sandali, ano ba kaso nila? Okay? Balikan natin kung ano yung kaso nila noon. Ha? Ito na, pakinggan ninyo. Ito yung balita noon. Ha? Balita to noon. Ha? Hindi ko alam kung ito pa ay before or after. Isinailalim na sa inquest. Before or after ni Arnold Clavio. Kaya na lang magmuhusga. Mag-asawang Benito at Wilma Tiamson na mga leader umano ng Communist Party of the Philippines, itinanggi ng dalawang mga paratang at giniit na dapat sila ay palayain. Bilang bahagi ng kasunduan ng gobyerno at ng National Democratic Front
of the Philippines. Sa Quezon naman, 2 sundalo ang patay matapos tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army. Hindi pa tiyak ng AFP kung paghihiganti ito sa pag-aresto kina Chamson. Saksi si Ian Cruz. O sige, taas kamay. Nakakaawa, matanda na yan. Bakit mo inaano Banat Bay? Matanda na yan eh. Ito ang problema sa atin eh. We are people governed by emotions, not by law. Yan ang problema sa Pilipino. Kaya tayo bumabagsak eh. Kaya, di ba, parang nakakaawa naman, nanay na yan, dapat hindi nag... Sandali, sabi ni Anyo, ang daming krimen na nakumit nito. Nagpapatay pa sila. Si Anyo nagsabi, hindi ako ha. 2 araw matapos ang pag-aresto sa Cebu sa mag-asawang matataas na leader daw ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, na sina Benito Tiamzon at Wilma Austria Tiamzon. 1 araw matapos silang dalhin sa Camp Crame. Tinambangan ng mga hinihinala. Ako nga sa totoo lang, naiinis nga ako, pataas-taas pa sila ng kamay. Bakit di nyo pusasa nasa likod ng kamay para may taas nila ganon? Taas ang kamay. Ganon. Kasi kayo din namang mga pulis at mga sundalo, dapat kasi sa likod ng posas. Hindi sa harap. Nakakadrama pa sila eh. Di ba? Ipaglaban, pasista. Eh kung ilagay mo sa likod dyan, tingnan mo, di parang tanga yan. Di parang pato yung mga... Di ba? Ang miyembro ng NPA ang isang truck ng mga sundalo sa Lopez, Quezon na papunta sana sa isang medical mission. 2 sundalo ang patay sa 1 oras na barilan na nyo, pinatay na kinalaunay yung na uwi nung nahuli si yung dalawa, di ba? sa pag-atras sa mga umatake. Pernie Maca, salamat. Hindi madali para masanay mga tao-bahay pero nalampasan din yan. Usually ang nagko-complain mga private vehicles, no one is above the law. 4 na iba pang sundalo naman ang Salamat, sugatan Fernie. at dinala sa isang ospital. Wala pang tugon ng NPA kung paghiganti ito sa pag-aresto sa mag-asawang Tiamzon. Hindi pa rin tumatiyak ng AFP pero Ito pa yung naka-alerto dati, raw ang sandatahang lakas. The AFP, together with the Philippine National Police, is always prepared for whatever actions, violent incidents that the CPP-NPA might initiate. Sa ngayon, nakakulong sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ang mag-asawang Yun, Tiamzon nasa likod na yung posas. at 5 Hindi na may taas yung kamay. kasama na isinailalim na kanina sa inquest ganyan? para sa mga reklamong illegal Dumadrama pa eh, pataas-taas pa ng kamay. possession of firearms and explosives at harboring criminal offender. Binabati ko ang bagong hukbong bayan sa ika-45 anibersaryo nito. Patuloy na lumalakas sa buong bayan. Hindi matatalo-talo ng AFP. Ayan ha, tingnan mo. Hukbong-hukbong bayan ka dyan. Tapos pagka ni-red tag kayo, magagalit kayo. Titinanggi ng grupo ang mga hinaharap na reklamo, sabay sabing dapat Tingnan mo, nasa likod na yung kamay. Tumataas pa ng kamay. Talagang para makadrama. Si Lolo. Dapat isiksik nyo yung sa shorts. Kunwari nakalagay sa shorts yung ano niya. Yung sa, gano'n. Para pagtaas ng kamay, tanggal ang shorts. Nang hindi makapag-drama. inquest sila sa Cebu kung saan sila inaresto imbes na sa Camp Crame. At saka dapat hindi na kasi pinaparap sa press yan eh. Kinakaladkad na yan eh. Paano naman naging baril ang laman noon? Tuta at pusa nga yung kasama nila. So, Naks naman, tuta at pusa daw ang kasama. Yan yung sinabi nila doon. Tingnan nyo ngayon. Guilty. hindi totoo, no? Na ngayon lang lumabas siya. Meron ba namang aamin na totoo? Ha? Magikero nga, hindi umaamin eh. Kayo pa. And clearly, it's a planted evidence. Venue, bakit daw dito? Yung authority ng DOJ is pag-inquest kahit saan pwede. Pagdating naman sa hearing, kung saan nangyari, doon talaga yung hearing. Nandun yung tuta sa iniwan namin, di na pwede bitbitin dito. Naiwan sa Cebu yung mga sinasabi nila. Yun. Kanya-kanya depensa yon. Iginit din ni Austria Tiamzon sa isang sulat kamay na liham na binasa ng isang taga-karapatan na illegal daw Karapatan. ang pag-aresto dahil base sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantee o JASIG, dapat daw may safe conduct pass ang mga kasama sa peace talks. May safe conduct. So, kahit may krimen na ginawa, may safe conduct pass? Pero sabi ng gobyerno, hindi kasama sa listahan ng mga may safe conduct pass si Tiamzon o alias Crising Banaag. Si Wilma naman daw, minsang tumakas imbis na magpiyansa. Mahigpit naming dinidemanda, nakagiyat kaming Wala kaming pakialam. mula sa iligal at di makatarungang pag-aresto. Saklaw kami ng proteksyon ng kasunduan
sa Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees o JAS. Matagal na ho ito. Ito yung istorya noon pa. Noon pa ho ito. Pinapakita ko lang ho yung background. Kapag may criminal case ka at lalo kalaban no ano pa yan, secretary pa si Justice ano yan. Nang merong warrants of arrest, I don't think you're being just covered can shield you. Sa kabila ng pag-aresto, natiling bukas daw ang gobyerno sa peace talks kung gugustuhin ng CPP. Pataas-taas na naman ng kamay, nakaka-arte. Na-artehan ako sa inyo. Para kay mga tanga. At chonggo ba kayo? Well, they've walked out to the CPP, NPA, and si Pidoy, na-miss nyo na yan. Dati pa yan. Out to the peace talks, if you remember correctly. No? Does it have an impact? I don't think so. It really depends on their willingness to go back to the bargaining table. Ayon sa Pangulong Aquino, ano ba ito mga to? Superman ba ito mga Darna? malaking kawalan sa CPP-NDF ang pagkaaresto sa mag-asawa. Ilang taon na raw kasing kinikilalang leader si Tiamson ng CPP. Ang aarte ninyo. Sa totoo lang, ang aarte ninyo, ha? Nakakainis na kayo. Ay, nako. Ay, nako. Alam mo, natatawa ako pero hindi mo ba tayo nadadala sa ganitong drama ng mga tao? Oh, di ba? Dali, yung kable ko, napakapakan mo na. Paulit-ulit na lang yung ganyan na kesyo may pinaglalabang kayo pero tulad ng isa, may nahuli, di ba? Sasabihin nila, ba't ko daw galit na galit yung si Tandang yung nagmumura sa akin, animal ka! Ganun ako, animal ka! Kesyo sinabihan ko daw si Reyna May na ganito, ano ba nahuli kay Reyna May? Di ba? Mga matataas na kalibre ng baril. O ito naman, kesyo may peace talks pang dahilan kung ano. Ay ano ba, bakit ba sila ngayon na guilty? O, di ba, nabuking na talagang nanggidnap sila. Tingnan nyo na. Hindi pa ba tayo magsasawa sa ganito mga klaseng pananaw ng mga tao? Yung mga palusot ninyo, wa-effect na. Kaya kayong mga makatae-black kayo, ha? Itodo deny nyo pa. Okay? Itodo deny nyo pa yung mga pinaggagawa ninyo. Magagalit kayo kung nare-red tag kayo. Pero puro kasamahan naman ninyo yan. So, ano? Dapat matuwa kami? Ha? O maawa kami sa inyo? Ganon? Lagot na naman daw kay Aling Maria. Animal ka! Wala, animal ka! Puro ganon lang alam niyan. Animal. At large pa kay mga, oo nga eh. Naku, at large pa sila. Tama kayo dyan.